Yes, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Dakila ka po, Panginoon. Wala ka pong katulad, O Diyos. Shekorororo do bababashikita naradada. Shekorororo do bababashikita naradada bababashikita naradada. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God. Hallelujah. Yes, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Nakita ka po, O Diyos. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. We worship you, O Lord God. We praise your holy name. O radabashikit anaradababashikit anaradada. Shekorororoda bababashikit anaradabasyandararaki aradabasyande. Shekokoko nararararada sikit anaradadada. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, O Jesus, O Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga anak na ginagamit, Panginoon, upang, O Diyos, ang gawain ay maging matagumpay. Salamat po sa mga mang-aawit. Salamat po sa manunugtog, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa aming pong production team. Salamat po, Panginoon, sa mga ushers, Panginoon. Salamat sa mga dancers, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po sa mga teachers, dakilang Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila ka po, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa ipong malayang pagkilos sapagkat sila po ay naririto, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ang tunay na dakila at tapat na Diyos. Ikaw po ang tumawag sa amin, Panginoon. O radadabashiki yararababasyande. Shekoko naradabasyanda raraki yaradababasyande. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit moves in the midst of us. Oh, rasyakata naradadasyanda rarahande. Yes, o korororodo bababasyande. Salamat po, salamat. Salamat sa mga awitin, Panginoon. Na ito po, O Diyos, ay amin pong naramdaman, Panginoon, na kung gaano kakabuti sa bawat isa po, Panginoon. Lord God, your goodness is running after, O Lord God. Yes, O Lord God, hallelujah, Jesus. Salamat, salamat. Oh, glory to God, hallelujah. Yes, yes, O Jesus. Yes, Holy Spirit. Salamat po, salamat. Salamat, Holy Spirit. Yes, O Lord God, hallelujah. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, dakilang Ama. Panginoon, salamat, salamat, dakilang Diyos. Salamat po sa pusong masunurin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami po, O God, ay patuloy, Panginoon, ay pinararamdam mo ang iyong pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Napakabuti. Yes, O Jesus. Yes, hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, O Lord God, salamat po sa mga awit. Dahil ngayon po ay first Sunday of July, pumunta po kayo sa inyo pong 7 kakilala. Amen. O hindi pa nami-meet. Glory to God. Hawakan nyo at halikan nyo. I-shake hands nyo. Sige po, imikot po kayo. Glory to God. Hallelujah. I-welcome po natin yung pong ating pong mga kapatiran. Glory to God. Hallelujah. Yes, sige po, imikot po tayo. Glory to God. Hallelujah. Kamayan po natin yung ating pong mga kapatiran. Glory to God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Oh, radabashikita na radabasyan dararaki radabasyande. Yes, oh kororororodo dababasikita na radababasyande. Yes, oh kotonorodo basyakata na radabasyan dararahira syande. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, dakila ka po, O Diyos. Wala ka pong katulad. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Sige po, yakapin po natin yung ating po mga kapatid. Glory to God. Batiin po natin, i-shake hands po natin. Glory to God. Ating pong namnamin na ang ating pong Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Glory to God. Hallelujah. Oh, radadasikita na radabasyanda raraki radabasyande. Yes, O Lord God. Napakabuti niyo po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O Jesus.
Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ramdam na ramdam po natin yung presensya ng ating pong Panginoon sapagkat ang Diyos ay ating pong kasakasama. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay na po? Okay na po ba? Hinga po ng malalim, baka hindi pa okay. Yan. Jesus. Amen. Hallelujah. Welcome po si Mary Grace Lodo. Ayan po, care of Mary Ann. Tora. Sige po, welcome po, Sister Mary Grace. Ay pakasama po ni Sister Mary Ann. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen po. At tayo po ngayon ay First Sunday. At alam po natin, pagka po First Sunday, meron po tayong communion. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Sige po. Tayo po tayo. Glory to God. At magkakaroon po tayo ng faith declaration. Amen. At yan po, lagi po natin po yung idideklara pang araw-araw pa. Pagkagising pala natin sa umaga. Glory to God. Atin pong itong idideklara. At atin po itong namnamin. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po, Sister Aren, pakiano nga po, bago po tayo pumunta po doon po sa pagko-confess, sa pagkain po ng tinapay. Glory to God. Ayan. Atin po yung ilakas. Glory to God. Atin po itong namnamin. Ito po yung atin pong ipinapaabot sa atin pong Panginoon. Sige po, atin po 3 beses po natin to na kung saan atin pong bigkasin. Glory to God. Hallelujah. Sige po. Sabay-sabay po tayo. Nakikita po ba ng lahat? Amen. Napaka-powerful po niyan. Hallelujah. Sige po. 1, 2, ready, declare. Amen. Love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Amen. Praise God. Alam niyo kapag yan po ay pagkagising pa lamang atin na po itong idideklara. Maaari kung meron pa tayong mga galit sa ating puso, mawawala po ito. Amen. Maaari kung tayo po'y merong nararamdaman, paghagalingin po tayo ng ating pong Panginoon. Maaari kung tayo po'y walang pera, masasabi na, I am rich. Amen. So that is faith declaration. Yan po'y ating pong idinideklara ang ating pong pananampalataya na tayo ay kung saan ay binigyan ng malusog na katawan, tayo po ay pinayaman, tayo po ay pinapaging masagana, tayo po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. At darating ang isang araw, nararanasan natin niya. Alam niyo, yung pong pagdideklara ng I love you, Father, I love you, Jesus, I love you, Holy Spirit. Alam niyo, yung puso po natin, mararamdaman po natin, na kung tayo pinagmamahal sa ating pong Panginoon, of course, mamahalin din natin ang ating pong kapwa. Kung tayo pinagmamahal sa ating pong Diyos, of course, hindi po tayo maaalipin ng kasalanan dahil mahal natin ang ating pong Panginoon. Pero mo, kumbaga sa talagang makikita po natin, yung dahil sa pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon, na idideklara natin na tayo po ay malusog, pinagpala, pinayaman ng ating pong Panginoon. Amen? Pag tayo pong mananatili doon po sa ating pong kalalagayan, at makikita nyo, kung kayo po'y may nararamdamang pagkagising sa umaga, makikita nyo. I-expect nyo po yan. That is faith. Pananampalataya po yan. Na kung gaano po natin kamahal ang ating Panginoon, ang ating Father God, si Jesus at ang banal na Espiritu, unti-unti po kayong may mararamdaman na pagbabago.
Bahat araw-araw po ng pagkagising nyo, yan na po ang gawin. Bago po kayo manalangin. Pagkagising nyo pa lamang, I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit. Masasabi ko sa inyo, lagi po tayo na makararanas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po. Sige po, tayo po, bago po tayo kumain po ng tinapay at iminom po ng ubas, glory to God. Lagi po nating aalalahanin ang paalala po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto. Glory to God na bago po tayo kumain ng tinapay at uminom ng ubas, tayo po'y magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Humingi po tayo ng tawad sa ating pong Diyos. Na kung tayo pa ay hindi pa nakagpapatawad, hingi natin. Kung ito may gaano kasakit, gaano ito kahirap, bahat ang mahalaga, gusto nating makalaya. Dahil ang sabi ng Panginoon, kaya maraming nagiging masasakitin at maraming mga natulog na nang walang gisingan. Glory to God. Dahil kumakain ng tinapay, umiinom ng ubas na hindi karapat-dapat sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon po, sige po, tayo po humingi po ng tawad. Dalagay po nating alalahanin, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal po. Ang Diyos po ay punong-puno ng pangunawa. Glory to God. Sapagat nais niya na sa araw ng kanya pong pagbabalik, tayo po ay makasama ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, O Lord God, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, kami po'y lumalapit po sa iyo. Itinatalaga po namin ang aming pong buhay sa iyo. Totoo nga po, Panginoon, kami po ay tinawag mo at pinili. Inihalal mo pa kami, Panginoon. Hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Lord God, at ang nais mo, Panginoon, kami ay humayo at kami po ay magbunga. Lord, ito po ang nais mo, Panginoon. Na kung kami po'y laging malinis sa iyo pong harapan, dakilang Ama, makikita po sa amin ng bunga, Panginoon. At Lord God, dalangin po namin sa bawat isa po na naririto. Kung hindi po nila kayang makalaya pa, Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng Espiritu Santo, na ito po magpapaalala sa amin, magkukumbik, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ang amin po nagagawang hindi maganda. Kaya Lord, dalangin po namin, lahat po kami, maging karapat-dapat na kumain ng tinapay nito at uminom ng ubas. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, salamat po. At kami po ngayon may assurance na, dakilang Ama, na kami po, O Diyos, ay pinatawad mo na at lagi po namin pinangahawakan ang sinabi mo sa aklat po ng 1 John 1:9 na kung ibibikas ng aming mga labi, Panginoon, ang aming po mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos na handa mo kaming patawarin, linisin sa lahat ng aming pong karumihan. Dahil ikaw po ang aming all-knowing God, Panginoon. Lord, ang sabi mo sa aklat po ng Isaiah 1:18, ang sabi mo, lumapit kayo sa akin at kayo makipagtalastasan. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, bagay sa rumi man ito ng isang basahan, bagay sa rumi ng isang pinagreglahan ng isang babae. Lord, ang sabi mo, papuputiin mo kami, Panginoon. Lord God, saging puti ng niebe, saging puti ng asno, Panginoon. Lord God, ng isno, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat kami po'y makaaasa. Kapag ito po, Panginoon, ay binitawang mo salita, pangyayarihin mo ito sa bawat isa po sa amin. Salamat sa kalinisan na amin pong natamo, Panginoon. Lord God, salamat po sa iyo po namin, Panginoon, itinitiwala ang lahat na ito. Salamat po, Panginoon. Lord God, sa mga instrumento, salamat po sa tinapay na nagbibigay buhay, Panginoon. Lord God, hallelujah. Panginoon, amin po idideklara, Panginoon, Lord, ang sinabi mo, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Nang gabing yon, Panginoon, matapos na ikaw po'y ipagkanulo, Panginoon, ikaw po'y dumampot ng tinapay. At ito yung pinagpirapiraso at sinabi mo sa iyong mga alagad, kunin, kanin. Amen? Kaya sa orto, Panginoon, amin po itong pinagpapasalamat. At habang ito po, Panginoon, na amin pong kakainin, amin pong aalalahanin, Panginoon. Lord God, ang iyong pong buhay na ibinuwis mo para sa aming mga kasalanan. Lord God, ang iyong pong pagmamahal sa amin, pinatunayan mo, dakilang Ama, na sa pamamagitan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ikaw po ay napako, dumanak ang dugo, at ito po ang katibayan ng katagumpayan na ipinagkaloob niyo sa amin, na kung paano ka nagtagumpay sa lahat ng uri ng labanan,
magkatagumpay din kami, Panginoon. Kaya Lord, kakanin namin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa iyong buhay na ibinuwis para sa aming mga kasalanan. Kanin natin ang tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. At matapos makapagpasalamat, si Jesus ay dumampot ng saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang ubas na ito ay simisumbulo ng aking dugo. Ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan ng dugong ito ang katibayan na ang lahat ng alipin ng kasalanan ay pinalaya muna aming Panginoon. Ang lahat po ng alipin ng karamdaman, Lord, pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. At ang lahat, Panginoon, ng mahihirap, pinayaman mo na sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, tuwi naming iinumin ito. Amin pong idideklara na ang lahat ng gawa ng dyablo na inilagay sa aming pong buhay, amin pong aangkinin na kami po, Panginoon, ay nagtagumpay na dahil ikaw ang unang nagtagumpay. At aming idideklara na ang lahat ng mahirap ay pinayaman mo na. Ang lahat ng alipin ng kasalanan, Lord God, ginawa mo ng banal. At ang alipin ng karamdaman, pinagaling mo na. Salamat, ating inumin ang ubas na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat sa Panginoon. Yes, O Lord God, hallelujah. Sige po, diretso na po tayo. Amen. Diretso na po tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pumunta po tayo sa aklat po ng 2 Chronicle. Second Chronicle po 7, verse 14 and 15. Yes, hallelujah. Okay na po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, sa iyo po namin itinitiwala, Panginoon. Ang pag-aaral po namin ng iyo pong salita. Lord, kami po'y naririto, Panginoon. At alam niyo po, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa. At sa amin pong pagkasama-sama, dakilang Diyos, dalangin po namin, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong pong pagsama. Sapagkat naniniwala po kami, O Diyos, na sa amin pong kalagitnaan, ikaw po'y naririto. At dahil ikaw po'y naririto, mararanasan po namin, Panginoon, na sa iyo pong presensya, kami po ay makararanas ng kagalakan. Sa iyo pong presensya, makararanas po kami ng kapayapaan. Sa iyo pong presensya, makararanas kami ng kagalingan. Sa iyo pong presensya, makararanas kami ng kalayaan. Sa iyo pong presensya, mararanasan po namin ang himala sa aming pong buhay. Kaya Lord, dalangin po namin, sa pagkasama-sama po namin sa umaga pong ito, dalangin po namin na maranasan po namin ang iyo pong kapangyarihan. At ang pagkapala, Panginoon, na rumaragasa ay dumaloy sa bawat sambahayan. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, na ikaw ang Diyos
na napakabuti. Ikaw ang aming Diyos na tapat at makapangyarihan. Kaya Holy Spirit, samahan niyo po kami. Hayaan mo po, Panginoon, na habang kami po, O Diyos, ay nag-aaral ng niyo pong salita, ang kapahayagan mo ay dumating sa bawat isa. Sapagkat ang araw po ng linggo, Panginoon, ito po ay celebration day, Panginoon. Sapagkat mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon, nagtagumpay kami sa iba't ibang uri ng labanan. Mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon, naranasan namin, dakilang Ama, Panginoon, ang iba't ibang uri na kung saan ay amin pong kinaharap sa amin pong buhay. Kaya kami pong lahat na naririto, masasabi namin, Panginoon, that we are more than conqueror, Panginoon. Kaya salamat po sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng ito. Panginoon, ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw, Panginoon, na makita. Ibaba mo po ako, O Diyos, upang ikaw ang maitaas. Salamat, salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. So ito pong talakayang ito, glory to God, ay pinamagatang ang panalangin, ang susi ng tagumpay. So makikita po natin dito, na talagang makikita po natin na kapag ang isa pong tao ay walang panalangin, palagay ko, mahirap magtagumpay. Kaya pinakamahalaga po sa buhay po ng bawat isa po sa atin, ang panalangin. Glory to God. Maaari magkasabi na, nung overnight, panalangin ang topic. Glory to God. Ngayon, panalangin na naman. Bakit po? Kasi napakahalaga po ang panalangin sa bawat isa po sa atin. Kapag wala po tayong panalangin, masasabi ko sa inyo, ang ating lakad magiging failure. Kung wala po tayong panalangin, kapag tayo po'y may pagsubok, lugmok. Kapag tayo po'y walang panalangin, walang tamang direksyon. Kaya kung ating titingnan, ipinakikita po rito, ano po ba ang kahalagahan ng panalangin? So makikita po natin dito sa pagkatotoo na ang ating pong buhay, lagi po tayong nabubuhay sa panalangin. Kaya wag po tayo na kung saan ay magtataka, bakit lagi pong panalangin? Makikita nyo, pupunta sa may sakit, panalangin. Kakain, panalangin. Pagkagising, panalangin. Bakit po? Sapagkat ang susi ay panalangin. Glory to God. Dahil kapag tayo po ay kung saan ay kulang na kulang sa panalangin, masasabi ko, hindi tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Dahil araw-araw, tayo po ay may labanan. Sapagkat tayo po ay itinuring ng ating pong Panginoon na kung saan tayo po'y mga mandirigma. Tayo po lahat na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po lagi ay nakaharap sa labanan. Sino po dito hindi nakararanas ng labanan? So, ibig sabihin, lahat nakararanas. Kaya lahat dapat nananalangin. So, kung atin pong makikita, dahil sabi nga po rito, glory to God, na ang panalangin, ito po ay kung saan atin pong nauunawaan na kapag tayo pinananalangin, tayo po'y nakipag-uusap sa ating pong Panginoon. Kinakausap natin ang ating Diyos. Kaya napakahalaga po yung panalangin sapagkat ang ating pong Panginoon, lagi po siya naghihintay ng mananalangin sa Kanya. Lagi siya naghihintay ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung sinabi niya sa aklat po ng John 4, Lord, 23 and 24. Na siya ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya dapat siyang sambahin sapagkat siya ay Espiritu. Amen. Kaya yun po ang nais pong ipaunawa po ng ating pong Panginoon. Dahil ang panalangin po, ito po isa pong communication sa ating pong Panginoon at tayo po ay meron two-way. Amen. Two-way conversation. Ibig sabihin ng two-way, kapag tayo nagsasalita sa ating pong Panginoon, meron din sasagot sa atin. At alam po natin na once na tayo pinananalangin, na once na tayo po ay nakikipagtalastasan sa ating pong Panginoon, ang Diyos po ay tumutugon. Sapagkat alam po ng ating pong Panginoon na kapag tayo po ay nananalangin, meron tayong kailangan sa ating pong Panginoon. Wala namang nanalangin dito na walang kailangan sa Panginoon. Lahat kaya nananalangin, kailangan ang gabay, ang tulong, ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kalakasan. Lahat kailangan natin yan sa ating pong Panginoon. Kaya lahat kailangan natin ang panalangin.
Amen? At bilang tayo po'y anak po ng Diyos, ang nais po ng ating pong Panginoon, ito yung ating pong maging buhay. Ang nais po ng ating pong Panginoon, dahil lahat po tayo ay may kahinaan. Pero kung ating pong ipinararamdam sa ating pong tatay, kung ating pong ipaaabot ang ating pong kahinaan, dahil kapag tayo pinananalangin, ipinaaabot natin sa ating pong Panginoon ang ating nararamdaman. Ipinaaabot natin sa ating Panginoon, Lord, I need you. I need your help. Diba? I need your direction. At once na tayo pinanalangin, mararanasan po natin dito na ang Diyos ay tutugon sa ating pong panalangin. Lagi po nating aalalahanin, walang nanalangin na hindi makararanas ng katugunan. Maaaring hindi ngayon, maaaring bukas, sa makalawa, sa isang araw pandarating. Ang mahalaga, nanalangin ka. Dahil ano ang hihintayin mo kung hindi ka naman nananalangin? So ibig sabihin, sa tayo pinanalangin sa ating pong Panginoon, meron kang mataas na expectation. Meron kang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? Di ba natandaan yung kanta po kanina? Ano sabi ito? Faith. Amen. Faith can move the mountain. Kaya kapag tayo may pananampalataya at ito sa pamamagitan ng ating pong pananalangin, gagawa ang ating pong Panginoon ang bundok kayang patinagin ng ating pong Panginoon. Kaya gaano man kalaki ang ating pong problema, kapag tayo pinanalangin, ikay may pananampalataya at ang Panginoon ay kikilos para matugunan ang lahat ng iyong pong panalangin. Kaya napakahalaga po dito na tayo lagi po tayo nananalangin sa ating pong Panginoon. At ito po rin ay kaparaanan na tayo bilang tayo po'y anak ng Diyos, tungkulin ng Panginoon na ibigay ang ating pangangailangan. At bilang tayo po'y mga anak, ang ating pong tungkulin, ipaabot natin sa ating Panginoon ang ating pong pangangailangan. Kaya ano ang sabi niya doon po sa aklat po ng Diyan? Kaya wala ka pa, hindi ka humihingi. Humingi ka at ikaw ay tatanggap. Amen. Kaya napakahalaga po dito kung ating pong titingnan. Sino po ba ang author ng ating pong binasa 2 Chronicle? Walang iba kundi si Haring Solomon. At kilala natin si Haring Solomon. Si Haring Solomon, siya po yung sikat na sikat. Siya po yung kung saan ay matalino, napakayaman, buong mundo kilala siya sa kanyang katalinuhan. Pero dumating ang mga pagkakataon, kailangan niya rin ay ating pong Panginoon. Kaya dito po natin makikita, sino po ba yung tinutukoy dito? Sa aklat po ng 2 Chronicle, walang iba kundi ang mga Israelita. Dahil dito po ay kung saan, ito po ay pagtatalaga doon po sa mga tao na papasok po sa simbahan o sa templo ng ating pong Panginoon. At doon po ang ipinauunawa po dito ni Haring Solomon, siya po mismo nanalangin. Ipinanalangin niya yung kanyang bayan. Ipinanalangin niya na kung saan maaari yung mga panahon yon, marami pong mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Maraming nakaranas po ng salot. Maraming nakaranas ng kung saan ay mga namatay doon sa kung saan sa mga katigasan ng ulo. So ibig sabihin sa paggawa po ng templo, dito po ipinakita na doon pupunta ang tao para po sila'y manalangin. Kaya nga dito po ipinaunawa po dito, ito pong panalangin po dito ni Haring Solomon, na ang sabi nga dito, kung sakali ang aking bayan na pinili at tinawag, ay magpakumbaba. So ibig sabihin tayo pong lahat na naririto, tayo po ay pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin yung John 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa ating pong lahat. Baka mimya kaya ikaw po ay kung saan para nag-aalinlangan pa. Ako ba nga itinawag ng Panginoon? Ako ba'y pinili ng Diyos? Bakit ganito ang aking problema abot-abot? Bakit kaya iba't ibang uri ng problema ang dumarating sa aking buhay? Dahil talagang totoo, bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, dadaan tayo sa iba't ibang uri ng labanan. Dadaan po tayo sa matitindi na kung saan ay pagsubok sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Kaya ito po ipinauunawa po dito ni Haring Solomon na kung saan ay kita ng ating pong Panginoon dito yung nararanasan. Kaya si Haring Solomon ay nanalangin siya. Ano ang sabi niya po rito? Glory to God. Ang sabi niya po na ating pong isa-isahin po dito. Ang sabi niya sa verse 14, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay
ng aking karangalan ay magpakumbaba. Manalangin. Amen. So makikita po natin dito, ibig sabihin tayo pong lahat. Nakalaan po tayo sa isang napakagandang bukas. Nakalaan po tayo sa isang pinagpalang buhay. Nakalaan tayo para tayo makaranas ng kakaibang pagkapala. Dahil sabi tayo po yung mga pinili. At ano po ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, Lord, ng ating pong kapatid na si Haring Solomon. Dahil ito po ay isang pong senaryo na siya po ay nananalangin sa loob po ng templo. Ang sabi niya po rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. So number 1 po dito, yung mga tao, ibig sabihin ito yung mga pinagpala na. Glory to God. Iniingatan po ng ating pong Panginoon na ang sino man pinagpala ng ating pong Panginoon, dapat meron po siya mapagpakumbabang puso. Kaya dito po ipinauunawa po dito, glory to God, number 1, magpakumbaba. So ibig sabihin, ipinakikita po ito, bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kailangan po natin yung kung saan yung 4 na aspeto sa ating pong buhay. Number 1, magpakumbaba. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5:6? Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadaklaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. So ibig sabihin ay pinauunawa po dito na kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng labanan, kinakailangan number 1, sa Diyos tayo lumapit. Number 1, pasakop tayo sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing pasakop, anuman ang pinagdadaanan mong problema, lumuhod ka sa Diyos. Ano man yung kung saan ay ating pong nararanasan na sakit sa ating pong katawan, lumuhod ka sa ating pong Panginoon. Hanapin mo ang mukha ng ating pong Panginoon. Pasakop ka sa ating Diyos sapagkat hindi hahayaan ng ating pong Panginoon na maranasan mo ang kasakitan kung walang nais ipaunawa sa atin ng ating pong Panginoon. Magpakumbaba tayo. Kung tayo nakararanas na minsan tayo pinasasaydan po ng pera, magpakumbaba po lamang tayo sa ating pong Panginoon. Kaya yun po ang nais po ng ating pong Panginoon para po marinig ng ating pong Panginoon ang ating pong mga panalangin. Tayo po ay number 1, nagpapakumbaba. Sapagkat once na tayo pinagpapakumbaba, ano po ang sabi? Pagdating ng takdang panahon, itataas tayo ng ating pong Diyos. So ibig sabihin, hindi ka mananatiling kung wala. Hindi ka mananatiling na kung saan ay naandyan sa ganyang katungkulan. Darating ang isang araw, mararanasan mo promotion. Darating ang isang araw, magtatagumpay ka sa mga problema mo. Darating ang isang araw, hindi ka na lagi nangungupahan. Darating ang isang araw, magkakaroon ka ng sariling tahanan. Dahil ang pangako ng ating pong Panginoon, kung tayo magpapasakop sa ating Panginoon, itataas tayo ng ating Diyos. Amen. Hindi ka na laging luhaan. At lagi ka na magpupuri. At sasabihin mo, thank you Lord. Amen. Pinupuri kita. Pinasasalamatan kita. Amen. Kaya yan ang nais ng ating pong Panginoon. Upang ibalik ng ating pong Panginoon ang kasaganaan sa ating pong lupain. Amen. Pangalawa, manalangin. Ayan. Kasama na naman ang panalangin. Ano ba yan? Praise God. Ano po sabi sa akin po Jeremiah? Jeremiah 33:3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Praise God. Na hindi mo pa nalalaman. So ibig sabihin, kaya pala tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, kailangan po nating manalangin. At once na tayo pinananalangin, ano po ang sabi ni Jeremiah? Kapag tayo po ay nanalangin, glory to God, meron siyang ipakikita sa atin. At napakagandang pangako niya. Diretsuhan, tutugunin kita. Kaya once na tayo pinanalangin sa ating pong Panginoon, 100% tutugunin ka ng ating pong Panginoon. At ano pa ang sabi niya? At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila. So ibig sabihin, meron palang nais na ipaunawa sa atin ang ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin ay pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Once na tayo mananalangin, meron siyang maganda, baka mimya, habang tayo pinananalangin, biglang dumating sa iyo ang revelation. Intay-intay lamang. May tatanggapin kang mana. Baka hindi mo alam, meron ka palang ninuno na may mga kayamanan.
na ngayon nalantad na at ngayon ibibigay na ang pamana. Kasi yung hiwaga na hindi natin kayang maunawaan, sa pamamagitan ng panalangin, ilalantad ito ng ating Diyos. Amen. Kaya ano ang sabi po rito? Yung mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin may sikreto kang mauunawaan. May sikretong ilalantad sa iyo ang ating pong Panginoon. Hindi mo na mamalayan na ikaw pala ay mayroong mga transaksyon na matagal na pero ngayon ilalantad ng Panginoon. Isa ka sa kung saan ay tatanggap ng malaking halaga. Amen. Yan po ang pangako ng ating pong Panginoon. Once na tayo pinananalangin, sure, 100%, tutugunin ka ng ating pong Panginoon. Amen? Bakit mo katataparan ng manalangin? Ay, ang panalangin talagang totoo, ito po yung napakahirap sa buhay ng tao. Gigisingin ka ng alas 3, Lord, antok pa ako. Minsan pipilitin mong bumangon, nagpupuri ka, baka katulog ka. Minsan naman, ay teka muna, meron akong gagawin. Minsan sinabi ng Panginoon, manalangin ka. Para ka si Pedro at si Juan sa Santiago. Amen. Doon sa Garden at Gethsemane. Ang ating Panginoon sinasabi na manalangin kayo upang hindi kayo mapagtagumpayan ng kasalanan. Dahil mahina ang laman pero malakas ang espiritu. Ibig sabihin, kapag tayo po'y kulang sa panalangin, mahina ang ating espiritu. Amen. Kaya mapagtatagumpayan tayo ng dyablo. Pero kung tayo po'y mananalangin, lalakas ang ating espiritu. Kaya anumang pagsubok, tayo po'y magiging matagumpay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kapag tayo pinanalangin, naando yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, dadaloy sa ating pong buhay. Amen? At napakahalaga po, ito pong gawain ito. Dahil sa ating pong buhay, kalimutan natin kumain ng almusal. Amen? Huwag natin kalilimutan ang makakain po tayo ng salita ng panalangin. Kasi once na tayo pinananalangin, ito po ay isang pagkapatunay. We have relation to our Father God. Meron tayong relasyon sa ating Diyos na buhay. Meron tayong relasyon sa may likha ng langit at lupa. Meron tayong relasyon sa Diyos na nagpapala. Kaya walang bagay na mahirap na hindi kayang gawin ng ating pong Panginoon. Ano sabi sa awitin? Nothing is impossible. Amen? Nothing is impossible. Kaya walang bagay na mahirap. Kayang-kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen? Manalangin ka at tutugunin ka ng ating pong Panginoon. Hallelujah, glory to God. Pangatlo po, hanapin. Yan. Praise God. Paano paraan? Matthew 6:33. Ang daming meron po niyang memory verse. Hallelujah. Ano sabi? Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, ibig sabihin, kapag hinanap po natin ang ating pong Panginoon, masusumpungan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya una sa lahat, higit sa lahat, ibig sabihin, wala nang hihigit pa. Dahil sabi nga, ngunit higit sa lahat, ay bidyang halaga. So, ibig sabihin, kapag sinabing higit sa lahat, ito ang number 1. Ito pinaka-most na atin dapat pong gawin. Hanapin natin ang kaharian ng ating pong Panginoon. At ano po ang pangako ng ating pong Panginoon? Glory to God. Hallelujah. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po yung tinutukoy na mga ito? Yung sinabi po sa Matthew 6 verse 25, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin, sa inyong iinumin, sa inyong susuotin. Masdan nyo ang mga ibon sa parang. Hindi sila marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, hindi marunong maglagay sa banga, pero hindi pinababayaan ng kanilang Ama sa langit. Kaya ito po yung pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Amen. At ano ang sabi niya? At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hindi po lamang basta hanap. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa yung perfect will ng ating pong Panginoon ang ating pong gagawain. Sapagkat kung hindi po natin gagawain
yung pong ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, baka ikay tawag ng tawag, hinahanap mo nga, pero hindi ka matugon. Bakit? Baka hindi kalooban ng Panginoon ang iyong ginagawa. Baka kalooban mo ang ginagawa mo. Kapag ang ating pong hinanap ay ang kalooban ng ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi ibibigay ng ating pong Panginoon. Bakit? Utos niya yan. Hindi niya ito pwedeng baguhin. Kapag sinabi ng ating Panginoon, pangyayarihin yan. Baka kaya pa hindi na ibibigay ang lahat ng iyong hinihingi, baka kulang ka pa. Baka hindi pa nagagawa yung perfect will ng ating pong Panginoon. Baka meron pa na kung saan ay mga sabit-sabit pa tayo. Sabit sa ating isip, sabit sa ating bibig, sabit sa ating puso. Maraming sabit-sabit. Amen? Sabit-sabit din sa paningin, makakita ka lamang ng kung ano, ay iba na yung tumatakbo sa isip mo. Makarinig ka lamang na kung saan ay isang kontrang salita sa iyo, ang bibig mo para ng ano, sabi nga ng matatanda, parang lagadera. Amen? Ibig sabihin, ang dami nang lumalabas, di ba ang lagadera, ang daming butas? Ibig sabihin, ang dami nang isa pa sinasabi, ang dami ng mga sinasabi. So para po tayo ibigay ng Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan, kalooban ng ating pong Panginoon. Ano ba yung kalooban ng ating pong Panginoon? Ano ba yung kanyang dalawang utos? Na ito yung gustong-gusto ng ating Panginoon na gagawain. At ito naman ang hindi magawa ng mga mananampalataya. Amen? Yung sinabi sa akin po ng Matthew 22, verse 37, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong katapat at buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag yan yung nagagawa mo, you are doing the will of God. Eh ito yung kanyang dalawang utos di ba? Greatest commandment. Amen? Ibigin mo ang ating Diyos. Dahil kapag inibig mo ang ating pong Panginoon, kapag ikay inutusan ng ating Diyos, susunod ka kasi mahal mo ang Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, patawarin mo yan, kasi ganong kalaki ang kasalanan yan, patawarin mo kung mahal mo ang Diyos. Dahil kung ayaw mo, dahil ikaw din hindi patawarin, ay dapat magpatawad ka para patawarin ka ng ating Panginoon. Dahil yun na sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Matthew 6, glory to God. Magpatawad ka upang patawarin ka ng ating Ama sa langit. And that is the will of God. Ano pa yung isa na commandment natin pong Panginoon? Great Commission. O ayun na naman, paghahinga naman salita ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga dito po ipinauunawa, doon po sa Matthew 6:33, napakalawak po niyan. Amen. Napakalawak po niyan Matthew 6:33 kung ito po yung ating pong bubulay-bulayin. Kasi kapag ginawa po natin ang kalooban ng Panginoon, diyan mo mararamdaman ng joy. Kapag ikaw po'y humahayo na at ikaw po'y nakapagliligtas ng kaluluwa, kapag ikaw po'y nakapagpatanggap, kakaibang kaligayahan ang iyong mararanasan. Kaya nga yan po yung pong iniwanan ng ating pong Panginoon bago po siya nag-ascend. Amen. Kinakailangan tayo po'y humayo. Amen. Tayo po ay magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan natin sumunod sila sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Yan po yung tinatawag po na kung saan nakalooban ng ating pong Panginoon. Kasi once na ito po yung ating pong ginagawa na, kapatid, magagawa mo ng lahat. Magagawa mo ng umibig, magagawa mo na kung saan ay sumunod sa ating pong Panginoon, magagawa mo ng magmahal sa mga kapatiran. Pag ikay nagba-Bible study, kapag ikay tinataguan, hindi ka magagalit, mamahalin mo pa sila. Babalikan mo pa uli, miski sila magtago, darating ang isang araw, matatakpuan mo rin sila. Amen? At yan po yung pong mga nakapaloob dyan. Kasi once na ikaw po'y ginagamit na ng ating pong Panginoon, ang dami nang mabibuild up sa iyong karakter. Amen? Matututo ka ng manalangin. Ipinapanalangin mo na yung Bible study mo. Ipinapanalangin mo na yung mga kapatiran. Ipinapanalangin mo na yung mga problema sa loob po ng simbahan. Papanalangin mo ang ating pong mga kapatiran dahil yan ay bahagi ng pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya kapag yung pong dalawang yon ay nagawa mo na, lalalim ka na sa ating pong Panginoon. Kasi hindi mo magagawa na ikaw'y humayo kung meron ka pa na kung saan ay galit sa puso mo. Kasi lahat ng klase ng tao matatakpuan mo. Kapag ikaw po'y nagba-Bible study na doon sa lugar na kung saan ay magulo, kapag ikaw po'y nagba-Bible study na doon sa lugar na kung saan ay marami ng mga mahihirap,
Doon sa lugar na ang dadaanan mo yung mga putikan, dito po madidevelop ang iyong karakter. Dahil mahal mo ang itinalaga ng Panginoon na kinakailangang hasikan ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya dito po magsisimula yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 1 po na madidevelop sa atin ang ating pong karakter. Amen. At once na nade-develop na at nakikita na sa atin na tayo po'y kawangis na ng ating pong Panginoon, hindi mag-aatubili ang ating pong Panginoon para ibigay ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Lahat ng aspeto sa ating pong buhay. Hindi po lamang damit, hindi po lamang pera, hindi po lamang inumin. Pati yung puntahanan, ibibigay sa atin. Pati yung mga probisyon sa ating pong mga kaapu-apuhan, ibibigay yan sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil yan ang nais ng ating pong Panginoon. Ang ating lahi ay pagpalain. Amen. Lahat ng bagay ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon yan. Amen. Glory to God. Next po. Talikdan ng kasalanan. Yan. Praise God. Hallelujah. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ibig sabihin kapag tayo po ay kung saan na nakatanggap na sa ating pong Panginoon, kasama na po dito yung pagtalikod sa kasalanan. Kasi kapag tayo po'y tumalikod sa ating pong kasalanan, dadaloy na ang lahat ng bagay. Bakit po? Once na ikaw po ay nabautismuhan na, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay may assurance na ikaw na ay anak ng Diyos na buhay. Narito ba yung mga tigalang kaywa? Yung nabautismuhan kahapon? Naririyan? Praise God. Ayan. Congratulations. Tayo nga po lahat. Yan po yung mga nabautismuhan po kahapon. Nasaan po? Ayan, praise God. Hallelujah. Amen. Ayan. 11 po yung pong tumanggap po kahapon. Kasama na po yung ating pong dancer ng mga batang maliliit. At yung anak po ni Sister Grace, anak ni Sister Jen. Glory to God. Sila po ay nabautismo na rin kahapon. So ngayon, once ang isa pong tao ay nabautismuhan na, glory to God. Hallelujah. Sila po ay forgiven na ng ating pong Panginoon. Bakit? Sila po ay nakapagkumpisal na ng kanilang mga kasalanan. Sila po ay kung saan at anabasbasa na. Nabautismo na sila. Tumanggap sila sa Espiritu Santo. Dahil dito po ay pinaunawa, ito pong Gawa 2:38, dito po napangyari na sa pamamagitan lamang ng isang pagtayo ni Apostol Pedro at ang mga tayo nagsisi sa kanilang mga kasalanan, 3,000 ang tumanggap sa kanila. Amen. Kaya totoo na napakahalaga po yung kung saan ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat kapag tayo po'y tumalikod sa kasalanan, papasok na sa atin yung iba't ibang uri ng kapahayagan sa ating pong buhay. Kapag tayo po ay sumusunod na sa ating pong Panginoon, mararanasan natin yung kung saan ay pagsama ng ating pong Panginoon para kung saan man tayo dalahin, tayo po ay iingatan ng ating pong Panginoon. Protektado na tayo ng ating pong Panginoon. Sagot na tayo ng ating pong Panginoon. Bakit? Nakapagdeklara ka na. Public declaration na sa buong lugar na kinaroroon mo, saan ka man magpunta, sinasabi mo na ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Amen? Kapag ito po'y nababanggit mo na, ibig sabihin, yan ang assurance na ang banal na Espiritu ay nasa loob na ng puso mo. At na magsisimula na kung saan na magpupuri at sasamba ang isang mga nabautismuhan na sa ating pong Panginoon. Kaya ang ginagawa ng mga mananampalataya, dito po sa Acts 2, araw-araw ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama, nagkakaroon sila ng breaking of the bread, nagpupuri, nagbubulay-bulay ng mga salita na iniwanan ng ating pong Panginoon. Kaya sila'y puspos ng banal na Espiritu. Kaya natalikdan na kanilang mga kasalanan. Kaya ito po yung susi para po maranasan po natin yung katagumpayan sa ating pong buhay sapagkat may pangako ang ating pong Panginoon sa lahat ng kung saan na susuko ang buhay, mananalangin, hahanapin ang ating Panginoon at tatalikuran ang kalapong mga kasalanan.
Ano po ang pangako sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 15? Hallelujah. Na kung saan na dito po natin mararanasan. Hallelujah. Sa 2 Chronicles. Hallelujah. Yan. Babantayan ko sila. Pakikinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. So, ibig sabihin, kapag ito po ay atin pong nagawa, napakaganda ang pangako ng Panginoon. Babantayan po tayo ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y mayroong puso na kung saan lagi pong nagpapakumbaba, lagi pong nananalangin, lagi pong hinahanap ang ating pong Panginoon at tinatalikdan ang kanilang kasalanan, yan ang pangako ng ating pong Panginoon. Babantayan ka ng ating Diyos. Glory to God. At pakikinggan ko ang panalangin iniaalay nila. May mahirap ba? Kaya kapag tayo po'y nagsuko 100%, kapag tayo po'y nananalangin, kapag hinahanap natin ang ating pong Panginoon, kapag tinatalikuran natin ang ating pong mga kasalanan, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon. Sasamahan ka palagi ng ating pong Panginoon. Babantayan ka, napakasarap ang pangako. Babantayan ka ng ating Panginoon, hindi lang ikaw, maging ang buo mong sambahayan, babantayan ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya yan po yung pangako ng ating pong Panginoon. Saan ka man pumunta, hindi ka matatakot. Sabi nga natin, isang kapatid, nagsosolo siya sa bahay. Hindi ka ba natatakot dito? Nagsosolo ka? Ba't ako matatakot? Kasama ko naman dito ang Diyos. Amen? Di ba napakasarap? Ay minsan nga, may gwardiya na natatakot pa eh. Ay pero yung pangako ng ating pong Panginoon, babantayan ka, sasamahan ka, gagabayan ka ng ating Panginoon. Glory to God. At lahat pa ng panalangin mo, didinggin ng ating pong Panginoon. Kung meron man tayo na kung saan hindi pa po na nagiging answered prayer, baka gusto ng Panginoon tayo po lang maging matyaga sa panalangin. Kasi minsan tayo po may attitude na, pagka po yung pong nakapanalangin na 1 beses, 2 beses, 1 linggo, kapag hindi pa tinutugon, naku, hindi ata ito kalooban ng Panginoon. Praise God. Kalooban ng Panginoon tayo po'y manalangin. Baka hindi lang ito yung gusto ng Panginoon. Baka meron pang gusto ang ating pong Panginoon para ito po ang ating pong dalhin sa kanya pong paanan. Napakahalaga po na kung saan na lagi po nating aalalahanin ang pangako ng ating pong Panginoon. Amen. So, ang sabi po rito, kapag nagawa po natin ito, tutuparin po ng Panginoon yung lahat ng kanya pong pangako sa atin. Ano po yung number 1 na pangako ng ating pong Panginoon? Aalisin ng Diyos ang kanyang galit sa atin. Amen. Kaya kapag nagawa na natin yung 4 na yon na pinakamahalaga, na ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon, aalisin ng Diyos ang kanyang galit. So, ibig sabihin, kaya pala ito hinahanap sa atin ng ating pong Panginoon, meron pang mali sa ating pong buhay. Glory to God. Kaya yan po ang nais ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ang sabi sa aklat po ng Awit 85, 6-7? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka ng taglay ang galak. So, ibig sabihin, kapag naalis na po, yung pong ating pong mga kasalanan, yan na po yung pong ating pong gagawin. Kasi ibinabangon na tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. At kapag tayo po'y ibinangon ng Panginoon pagka umaga, glory to God, ating pong aawitan ng ating pong Panginoon. Kaya ano sabi niya? Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at kahirapan ay iyong iligtas. Amen? Mismo sila po ay kinakailangan na ito po'y bigkasim. Sino po ang may sulat ng awit? Si Haring David. Kaya ano ang sabi niya? Ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Amen? Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaya wasa tayo po'y lumalapit sa ating pong Panginoon. Kapag tayo po ay ipinararamdam natin at hininga sa ating pong Panginoon ang kanyang pag-ibig na wagas, maaari sa ating pong pagpupuri. Amen. Nararamdaman po natin, nililingap tayo ng ating pong Panginoon. Ano pa na lang niya? Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaya kapag ito po'y ating pong nagagawa, ibig sabihin, malaya ka na nakapagpupuri sa ating pong Panginoon.
Malaya ka na kung saan ay nakapagbibigkas, nakapagre-request sa ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat inalis na ng Panginoon ang galit sa atin po. Amen. Kaya tayo po ay malaya na tinutugon ng ating pong Panginoon. Napakasarap manalangin kapag ramdam na ramdam mo ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo. Napakasarap umawit. Amen. Umaawit ka, tulo ang luha, glory to God, lumuluhod, itinataas ang kamay, dahil iyon ang nais ng ating pong Panginoon. At kapag ito po'y nagagawa mo, lilingapin ka ng ating Panginoon. Ibibigay ng Panginoon lahat ng ating pong pangangailangan. Amen po, glory to God. Ano po sabi sa aklat po ng awit 102, 1-2? Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Praise God. Ito po'y bikas ng kung saan ay naandon yung paghingi ng tulong sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi sa awit 91? 91, glory to God. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. So ipinakikita po rito, kapag ikaw ay tapat sa Diyos, ililigtas ka ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay lagi na kung sa'y sumusunod sa ating pong Panginoon, gagawin ng ating Panginoon yung nais na kung saan na pangako niya sa atin. Ano po ang pangako niya? Glory to God. Ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, kapag tayo po ay kung saan nagpupuri, kapag tayo lumuluhod sa ating pong Panginoon, ibig sabihin yung katapatan ng ating pong Panginoon, ito'y ating hinihintay para ibuhos sa atin yung masaganang pagkapala. Amen. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi ka luluhod sa Panginoon kung hindi mo kinikilala ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa, glory to God. Hallelujah. Patatawarin ng Diyos ang kanyang bayan. Lilinisin sa kanilang mga kasalanan at ibabalik ang kanyang kabutihang loob. Amen. Yan po ang mararanasan ng mga tao na kung saan ay laging nananalangin, laging nagpapakumbaba, laging na kung saan hinahanap ang kanyang katuwiran. Glory to God. Ano po sabi po rito? Glory to God. Sa awit 85, 9-13. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Praise God. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nilinisan ng ating pong Panginoon, tayo po ay pararangalan na ng ating Diyos. At tayo po ay ililigtas at mananatili na sa atin ang kanya pong lingap. Glory to God. Hallelujah. Next po. Hallelujah, Jesus. Verse 10. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaw palad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Praise God. Hallelujah. Verse 11. Sa balat ng lupa ay sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Napakagandang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya yan po ang mararanasan kapag naramdaman natin na tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kapag inalis na ng Panginoon yung galit niya sa ating puso. Amen. Verse 12. Hallelujah. Gagawing maunlad ang Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Praise God. Next po. Ang katarungan ay mauna na sa kanyang daraanan. Kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan. Ibig sabihin, naroroon na yung lingap ng ating pong Panginoon. Naando na yung pangako ng ating pong Panginoon na saan ka man pumunta, kasama mo ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Next po. Hallelujah. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Yan, praise God. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghimaksik laban sa akin. Praise God. Na dito natin mo makikita na talagang totoo tayo ko'y magiging pure na sa harapan ng ating pong Panginoon. Naando na yung kung saan ay ating pong tahasan na paglapit sa ating pong Panginoon sapagkat tayo ay itinuring na ng ating pong Panginoon na karapat-dapat sa kanya pong paningin. Hallelujah, Lord God. Ano po sabi sa akin po ng 2 Corinthians?
Glory to God. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Verse 15. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan sa sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Di ba napakasarap? Bakit po? Kasi tayo pong lahat, tinawag po tayo na tayo po ang templo ng Diyos na buhay. Kung tayo po yung templo ng Diyos na buhay, dapat hindi ka nakikisama sa mga gumagawa ng kasamaan. Dahil hindi pwedeng magsama sa isang lugar ang Diablo at ang ating Panginoon. Pipili ka ng isa kung sa Panginoon ka o sa Diablo. Of course, tayo po sa Panginoon. Bakit? Tayo po ang templo ng Diyos na buhay. Nasa sa atin po ang ating pong Panginoon. Kaya nararanasan po natin yung lingap ng ating pong Panginoon kung tayo lalayo sa iba't ibang uri ng kasamaan. Amen po, glory to God. At tayo po na kung saan ang sasabihin ng ating pong Panginoon, ako na ang inyong Diyos at kayo na yung aking anak. Napakasarap. Amen. So ang sabi po na, kaya lumayo kayo sa kanila, humuwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Lumayo na tayo, miski anong uri ng kasalanan. Lumayo na tayo sapagkat mahirap mabahiran. Amen? Mahirap na kung saan ay maglandi sa apoy. Kinakailangan ng ating pong lakaran ay ang katwiran ng ating pong Panginoon. Lahat ng alam nating marumi, lumayo na tayo. Huwag na tayo magbaka sakali pa doon sa loto. Amen? Dahil ang ating tatay, sobra-sobrang ibinibigay sa atin. Hindi man limpak-limpak na pera, nasa atin ang kapayapaan, nasa atin ang kalakasan, nasa atin yung kung saan pinagpalang buhay, yung pangako ng ating pong Panginoon. Limpak-limpak na yan. Marami kang ang pera, punong-puno ka naman ng kaguluhan. Amen? Ang dami mo nga, may milyon-milyon ka nga, ay ang dami mo ng gwardiya. Glory to God. Wala ka pa rin kapayapaan. Magkakasakit ka pa ng hindi kayang lunasan. Praise God. Pero kung tayo po ay may Diyos, amen, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Sapagkat siya po yung ating pong makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Pangatlo po, pagagalingin ng Diyos ang kanyang bayan at muling ibabalik ang kasaganaan sa kanyang lupain. Glory to God! Hallelujah! So makikita po natin dito, ano po ang sabi ng ating pong Panginoon dito sa Awit 51. 12 and 13. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawain mong tapat. Panalangin po yan ni Haring David. Kung magkagayo na, akin tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. So, ibig sabihin, kung tayo po ay pagagalingin ng ating pong Panginoon, tayo po mismo magpapatotoo. Ipapatotoo mo yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. At tuturuan mo pa na ang mga tao lumapit. Bakit ito nasasabi po ni Haring David? Kasi naando na po yung kung saan yung kanyang pong paghingi na kung saan ibigay sa kanya yung Espiritu Santo. Huwag siyang hayaan na malayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya kung ito po'y mangyayari po sa atin, tayo po ay magtuturo na. Ano po tuturo? Kung magkagayo akin tuturuan sa iyo lumapit ang mga makasalanan. Tayo po ngayon ay magkukonvince. Lumapit ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos namin nagpapatawad. Ang Diyos namin nagpapalaya. Yung Diyos namin nakilala, nagpapagaling. Glory to God. Kaya tayo po mismo, ang kung saan magsasabi sa mga taong makasalanan, lumapit kayo sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng ating pong testimony, mararanasan po natin yung kabutihan na ating pong maipaabot sa ating pong kapwa. Sapagkat napakahirap po ang kalalagayan ng walang Diyos. Kapag ang isa pong tayo walang Diyos, wala pong direksyon ang buhay. Kaya tayo po mismo gagamitin ng ating pong Panginoon para po tayo ay pagpalain. Amen? Para po tayo ay maging gamit na kung saan sa pamamagitan ng pagkapala na ating pong nararanasan,
ikaw mismo ang magsishare sa mga nangangailangan. Amen? Napakasarap magdala ng magandang balita kapag tayo po ay may pagpapala. Kapag tayo po mismo na makikita po sa atin, binago na ang ating pong buhay. Kapag binago na po ang ating pong buhay, hindi na po mahirap magdala po ng kaluluwa. Amen? At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Yung pong ating pong bibigkasin na ang ating pong Panginoon, siya po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para sabihin, ako na ang gagamitin mo para magdala ng kaluluwa. Amen? Glory to God. Ano po sabi sa aklat po ng Kawikaan? Kawikaan 4:20 hanggang 22 po yan. Aking anak, salita ko ay pakinggan. Pakinggan mo mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Praise God. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Verse 22. Amen. Hallelujah. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. So para po maranasan po natin yung kagalingan sa ating pong buong katawan, ano po yung hiningi sa verse 9, sa verse 20? Ikiling mo ang iyong pandinig sa salita ng ating pong Panginoon. So ibig sabihin, para maranasan po natin yung total healing, kinakailangan, pakinig mo ay ikiling sa akin sinasabi. Makinig tayo sa salita ng ating pong Panginoon. At ano gagawin natin sa salita ng ating pong Panginoon? Kinakailangan ito po yung nakaukit. Amen? Nakaukit sa ating puso. Glory to God. Yung salita ng ating pong Panginoon, kinakailangan matapos na ito po ay mapakinggan mo mabuti, ito po ay iukit mo. Verse 21. Amen? Hallelujah. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo'y iukit ng mabuti at malalim. So, ibig sabihin yung bawat salita na ating pong naririnig, kinakailangan nananahan sa ating puso. Na ito yung pong ating pong ibibigkas sa panahon na tayo po'y dumaranas ng kasakitan. Amen? At kapag ito po ay nasa atin ang puso, mararanasan natin ang verse 22. Ano sabi po sa verse 22? Glory to God. Hallelujah. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Ano po yung kaalaman? Walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y punong-puno ng salita po ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin dito, magkakaroon tayong takot sa ating pong Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge, holy, is understanding. Kaya kapag tayo po ay punong-puno ng salita po ng ating pong Panginoon, dadaloy na sa atin ang kaalaman. At ano ang yung mararanasan? Glory to God. Ito pong kaalamang ito po yung daan ng buhay. Amen? At ano sabi? Nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Kaya kapag tayo po'y puno ng salita po ng ating pong Panginoon, kapag lagi po tayo nakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon, at ang bawat ating pong naririnig, itinatanim po natin sa ating puso. Ano sabi? Iukit ng malalim. Ibig sabihin, naririyan sa puso mo para pagdating na may mga problema, ito ang iyong maaalala. Amen? Praise God. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya para pumaranasan po natin yung tunay na kagalingan, kinakailangan ng salita ng Panginoon ang nasa ating puso. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Joel 2:28? Pagkatapos nito ay pagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panag-inip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Praise God. 29. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin at lalaki man o babae. Praise God. Magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Glory to God. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakatatakot na araw ni Yahweh. Praise God. Meron po tayong pangako ng ating pong Panginoon. Na dito po ipakikita ang lahat ng yan na nangyayari, itay ating namamalas na. Pero may pangako ang ating pong Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Praise God.
Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makatatakas sa bundok ng Sion at ang aking mga pinili makaliligtas sa Jerusalem. Ibig sabihin tayo pong lahat na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kung tayo po'y mananatili na lagi po tayo nananalangin, lagi po tayo nagpapakupkop sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. Kaya po yung pinauunawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po na ang ating pong puso ay lagi pong nakatuon sa ating pong Panginoon. In conclusion po, ano po sabi sa aklat po ng Efeso? Efeso 6:18. Glory to God. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So ibig sabihin, trabaho po natin na lagi po tayo manalangin. Lalo po sa mga hinirang ng ating pong Panginoon. Hanggat may pagkakataon, tayo po ay manalangin, humingi, sumamo sa ating pong Panginoon at sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. Kaya wag po tayong magsasawang manalangin. Glory to God. Sapagkat ito po yung kinalulugdan ng ating pong Panginoon. Sapagkat tapat ang tumawag po sa atin. Ano po sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 16, verse 20. Magala kayong lagi. Amen. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Lagi po tayo nagagalak, manalangin na walang humpay, lagi po tayo nagpapasalamat, at huwag ninyong hahadlangan ng Espiritu Santo. Lagi po tayo magpakapos po sa Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag na mula sa Diyos. Kayong bawat mga salita ng Panginoon, bawat inihahayag, huwag natin itong babaliwalain sapagkat tayo po lahat ay susuriin ng ating pong Panginoon. Amen? Suriin niyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Praise God. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. 23. Naway lubusan kayong gawaing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung pong ipinauunawa ni Apostol Pablo. Panalangin po niya ito. Naway pakabanalin ang ating buong pagkatao, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. So ipinauunawa po rito. Sapagkat nais ng ating pong Panginoon, sa Kanya pong pagparito, matakpoan po tayong karugod-lugod, karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito yung nais ng ating pong Panginoon. Ano pangako niya sa verse 24? Glory to God. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So ibig sabihin lahat ng pangako ng ating pong Panginoon, gagawin ng ating Diyos. Bakit? Sapagkat siya'y tapat na tumawag sa atin. Walang bagay na hindi ipagkakalob ang ating pong Panginoon. Kaya gawain natin lagi na tayo po ay manalangin. Amen. Sapagkat ang Diyos na ating pong lalapitan, ibibigay sa atin ang tamang direksyon. Amen. Yung sinabi niya, bulay-bulayin nyo ang 2 Chronicle, chapter 7, 14 to 15. At mararanasan nyo ang tunay na pangako ng ating pong Panginoon. Tutuparin ng ating pong Panginoon ang lahat ng Kanya pong pangako. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, napakahalaga sa buhay po namin ng panalangin. Kung paano po si Haring Solomon ay nanalangin, Panginoon, para sa buong Panginoon na Israel. Kami po, Panginoon, ay mga bayan mong pinili. Kami po yung pong mga Israel, Panginoon, yung Israelite, Panginoon, ay hinukpo mo sa iyo pong bayan. Kaya, Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na anuman po, O God, ang pangangailangan ng iyo pong mga anak, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, maunawaan po nila kung gaano kahalaga sapagkat ang susi para po kami magtagumpay ay ang panalangin, Panginoon. Kaya Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Na sa pagkagising namin sa umaga, manalangin. Pagkain, manalangin. Pagbabasa ng Biblia, manalangin.
Pagka kami lumalabas, manalangin. Panginoon, naglalakad kami, manalangin. Ano man ang aming pong sitwasyon, manalangin. Kami man ay nagtatagumpay, manalangin, magpasalamat, magpuri, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na naghihintay, na sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya Lord, maraming pong salamat. At tangi ikaw po lamang, O Diyos, ang aming pong itinataas. Salamat sa mensahe mo. Dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, na kami pong lahat na naririto, maging doer po kami ng iyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah.